Magandang araw po mga ate, mga kuya. Matapos po Ganda. nating mapakinggan ng ating praise and worship, ngayon po ay atin naman pong tunghayan at pakinggan ang ating reflection para po sa ating Gospel for Tomorrow. At para po tayo ay tulungan, narito po si Kuya Butch Donato para po sa ating reflection. Magandang araw po Kuya Butch. Salamat, Ate Tin. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyo, mga kuya sa nates. Ako po si Kuya Butch, ang naatasan na magbigay ng reflection sa ating gospel ngayong hapong ito. Sana ay makakapagbigay ako ng reflection na kapakit-pakinabang sa ating lahat, sa inyo lalo. So, the gospel, babasahin ko po muna ang ebanghelyo natin, para for tomorrow. It is the gospel according to Saint Mark. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, Rabbi, it is good that you are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. And from the cloud came a voice, This is my beloved Son, listen to him. Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what he had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, itong transfiguration natin, according to Mark. Si Mark ang pinakaunang nagsulat na ating ebanghelyo. Siya ang earliest, mga 30 years lang yata after namatay si Jesus, nagsulat na siya. Tapos sumunod yung iba. At siya, ang ebanghelyo naman niya, pinakamaiksi sa lahat. Alam mo bakit? Kasi, nagsusulat siya para sa mga sa Roma siya nagsulat eh. Ang audience niya mga Romans. At mga Romans, urbanites ito, kagaya natin, di ba? Nakatira sa Metro Manila. Kaya busy ito, no? Walang panahon magbasa ng mahaba, walang panahon magdasal. Kaya maiksi yung kanyang ebanghelyo, straight to the point, direct to the point, no? Kasi mga urbanites nga, mga taga Metro Roma yung kanyang audience. So ngayon, panahon ng pandemya, no? 1 taon na tayo nakakulong sa ating mga bahay, di makalabas, di makahalubilo, di makasalo-salo. Maaring nababagot na tayo sa ating kalagayan at nakatuon na lang ang ating isip sa ating mga sariling problema. Ngunit dapat nating maalala na tayo ay bahagi ng isang mas malawak na realidad, isang daigdig na higit pa sa ating makamundong kamalayan, sa ating nakikita sa araw-araw, higit na higit pa. We forget that we are part of a much bigger world, the world of spirits, the reality of God. Sa ating ebanghelyo, nilayo ni Jesus ang 3 niyang alagad sa maraming tao at umakyat sila sa bundok ng Tabor. Yun yung bundok daw na pinagyarihan nitong transfiguration. Doon nila nakita na si Jesus ay nagbago ang anyo. Bumusilak ang kasuotan at lumitaw ang mga pangunahing propeta sa lumang tipan, si Moises at si Elijah. At narinig nila ang tinig ng Diyos Ama. Ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan ninyo siya.
natulala si Pedro. Sabi sa gospel, they were terrified. At nagsalita siya, no? Kamangha-mangha ito, Panginoon. Manatili na tayo rito. Ganun din naman ang ating attitude, di ba? Tuwing nakaka-witness tayo o nakaka-experience tayo ng something na nakakamangha. Gusto nating tumagal yung pangyayaring yun. Gusto nating tumagal pa yung pakiramdam na kainam-inam na ating naramdaman. Nakasya-siya. Sana tumagal. Kaya gusto nating tumagal yun at naisip natin na kung mawala ito, baka naman ganun din ang nangyari sa akin nung nabaptize ako in the Spirit, nagkaroon ako ng experience na ganun, na medyo dramatic, no? Kaya naisip ko na, hanggang kailan kaya ito? Kasi nagkaroon ako ng gana na magdasal, no? Palapit sa Diyos, magsimba, magmisa, magbasa ng Ebanghelyo, mag-reflect sa Ebanghelyo. Nagkaroon ako ng ganung lahat doon sa baptism in the Spirit ko. Pero naisip ko na, ano kaya matagal? Pag nawala na kaya itong aking feelings na ganito, mawawala rin kaya yung aking gana na magdasal o magbasa o magsimba. So, kaya naisip ko, sana tumagal-tagal naman ito ng konti. So, tumagal nga siya ng mga 6 na buwan. Tapos nawala na rin. Pero, nagpatuloy pa rin naman na hindi naman ako nawala. Ang transfigurasyon ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang kadakilaan at kaluwalhatian na hinihintay natin. At ito ang naghihintay ng lalo sa atin. Hinihintay natin to, ngunit tayo ay hinihintay nitong kadakilaan na ito, lalong-lalo na, no? Hinihintay tayo. No, we love God, but God loves us so much more. And we expect to see God, and we are anticipating to see God. And God is also so anticipating to see us, so eager to see us. No? Yun ang sabi, yun ang isang insight na sinabi ni San Juan de la Cruz. Na God is so much more. Kung tayo man ay naghahanap sa Diyos, sabi doon sa kanyang poem, "Where have you hidden, beloved?" Nasaan ka, mahal ko? Bakit ka nagtatago? And yet, ang Diyos mismo, kung baliktarin mo yun, ang Diyos ang nagtatanong sa atin, nasaan ka, mahal ko? Bakit mo ako pinagtataguan? Kanina pa ako naghahanap sa iyo, ngunit hindi ka sumasagot sa atin. Anyway, the Transfiguration gives us a glimpse of the glory of Jesus, of the glory of God. Pinapatikim sa atin ng Diyos ang kadakilaan at kaluwalhatian na naghihintay sa atin. God is giving us a taste of what is to come, of what we are all anticipating, of what we are all hoping for. Ito ay upang bigyan tayo ng pag-asa at palakasin ang ating kalooban na maaring nanghihina na habang tayo ay nakikipaghamok sa kasamaan sa araw-araw. Nahaharap tayo sa iba-ibang pagsubok, sa iba-ibang hamon, at sa iba-ibang tukso sa araw-araw na buhay natin. At maaring nawala na sa alaala natin ang kaligayahan na pangako ng Diyos. Kaya pinapaalalahanan niya tayo paminsan-minsan. Gaya ng paalala niya kay Juan, kay Pedro, at kay Santiago, yung pangatlo, no? Doon sa Mount Tabor. We are being encouraged to persevere sa kabila ng paulit-ulit nating kabiguan. Tuwing tayo nadarapa sa kasalanan, God is urging us na tumayo muli at huwag mawala ng pag-asa. Dahil ang tunay na kaluwalhatian at kaligayahan ay darating pa. Ang transfigurasyon reminds us that our lives are far more than what we see or hear or experience in everyday life. Binubuksan ang ating kamalayan na mayroong realidad na mas maayos, mas dakila, at mas kamangha-mangha kaysa mga nakikita natin sa araw-araw. Sa sulat ka ni San Pablo, sinabi niyang dinala siya ng Espiritu Santo sa 7th heaven, sa ikapitong palapag ng langit, kumbaga, no, sa kanyang expression. Siguro ito na ang tuktok ng kalangitan na maaabot natin, maaabot na isang tao habang siya ay nabubuhay pa. No? Although hindi ito ang ultimate, pero ito yung maaring
pinakamataas na maabot na isang tao, na isang mystic, habang siya ay nabubuhay pa. Kasi posible naman talagang maabot natin yun kung kahit na hindi pa tayo namamatay, kahit buhay pa tayo. Hindi na nailarawan ni Pablo kung ano ang nasaksihan niya doon. Hindi niya ma-describe. Kasi nga naman, kulang na kulang ang mga salita natin, ang mga salita ng tao, upang ipaliwanag ang mga bagay na ukol sa Diyos, ukol sa spiritual na realidad. Siguro ito rin ang naging inspirasyon ni Santa Teresa de Avila nung sinulat niya ang kanyang obra na The Interior Castle. Inilarawan niya ang ating kaluluwa, ang kaluluwa ng tao, bilang isang palasyo na may 7 palapag o mansyon. Tinatahak natin ito mula sa una, sa pangalawa, sa pangatlong mansyon, hanggang sa maabot natin ang kaloob-looban, ang ika-7 mansyon kung saan nakatira ang Diyos, kung saan siya nandoon. At hindi rin mailarawan ni Santa Teresa ng maayos ang mansyong ito na tirahan ng Diyos. Dahil ayon sa kanya, it is beyond words to describe this state of being. Parang si Pedro, hindi rin niya masabi kung ano nangyari sa kanya at natulala din siya, no? Doon sa kanilang na-experience doon sa sa taas ng bundok. Although siguro, naisip natin na ma-imagine natin. Sabi nga ni Albert Einstein, our imagination is unlimited, no? Ating knowledge daw is limited, yung ating reflection is limited, yung ating sight, ang ating hearing is limited. Pero yung ating imagination daw, sabi ni Albert Einstein, is unlimited. Ngunit, naisip ko naman, kung tungkol sa kaharian ng Diyos, kahit na imagination natin, cannot even begin to cope. Kung ano may ma-imagine mo ngayon, Kuya Sanate, tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa kalangitan ng Diyos, kung kaharap mo na ang Diyos, ay wala, cannot even begin to imagine what God has prepared for us. Sabi nga naman sa Biblia, no eye has seen or ear has heard what God has prepared for those who love Him and obey His word. Ito ang pangako ng Diyos at ang transfigurasyon ay patikim lang sa pangakong ito. Maaring malayo sa ating pang-araw-araw na karanasan ang isang experience na kagaya ng transfigurasyon, no, na nakakamangha. Maaring sa ating araw-araw, ordinaryo lang naman ng ating na-experience. Ngunit saksi tayo sa pang-araw-araw na kabutihan ng Diyos. Mga maliliit na milagrong nangyayari sa ating paligid, di ba? Maaring ito ay naranasan natin sa baptism in the Spirit, kasi naranasan ko noon nung ako'y nabaptize noong 1990. No? Isang madramang nangyari sa akin doon sa aking pag-baptize. Pero hindi naman lahat ganun. Yung ibang nabaptize in the Spirit, they underwent a conversion experience na hindi naman madrama. At usually nga, yung mga hindi madrama, yun ang mga malalalim talaga na conversion na nagtatagal, no? Butin lang sa akin ay nagtagal din naman kahit madrama siya. O di kaya nasaksihan natin ang isang reconciliation o pagbabati ng dalawang magkaibigan na matagal nang hindi nag-uusap, na matagal nang nagkasamaan ng loob at nagbati sila. Di ba't isang milagro yun? O di kaya nasaksihan natin ang isang reconciliation sa pagitan ng isang ama at isang anak na suwail. O sa pagitan ng dalawang mag-asawa na matagal na magkahiwalay. O maaring nagpatawad tayo sa isang taong, o di kaya napatawad tayo ng isang taong ating nasaktan. O kaya tayo ay nagbigay ng patawad sa isang nagkasala sa atin. Hindi pa mga milagro din ito. Maaring bumisita tayo sa isang may sakit at lantad sa mukha niya ang kaligayahan at saya nang makita niya tayo. Nakapagbigay tayo ng aliw o ng ligaya sa kaluluwan niya. O nakatulong tayo sa isang batang palaboy. Naranasan natin ang mga maliliit na milagrong ito. Sana ay na-realize natin na mga milagro nga ito, isang patikim sa presensya ng Diyos. Kahit nung si Jesus ay nakabayubay na sa krus, hindi nawala ang kanyang kadakilaan
at kaluwalhatian. Although, hindi mo halata. No? Sa mukha niya siguro doon. Kaya namamangha ako sa magnanakaw na nakapako kasama ni Jesus doon sa Kalbaryo, si Dimas. Anong grasya ang pumasok sa puso nito si Dimas? At nakita niya ang kadakilaan ng taong ito na nakapako din sa krus katabi niya. Nakita niyang mas higit ang pahirap na sinapit ito sa kamay ng mga sundalo. Bugbog, sarado ang mukha. Gulag-gulanit ang balat sa hagupit na may matatalas na bakal. May mga tinik sa ulo. Dugo, naliligo sa dugo ang buong mukha at katawan. At hinahamak pa ng mga taong nandoon. Ngunit sa kabila na itong lahat, nakita niyang ito ay hindi pangkaraniwang tao lamang. Kaya nagwika siyang, alalahanin mo ako, Panginoon, sa pagpasok mo sa iyong kaharian. Wari ko lang, isip ko lang, kahambing ito sa sinabi ni Pedro sa bundok ng Tabor. Kamangha-mangha ito, Panginoon, manatili na tayo rito. Pareho silang may nakitang kakaiba sa katauhan ni Jesus. Si Pedro sa Transfigurasyon at si Dimas doon sa burol ng Kalbaryo. Nakita at naramdaman ni Dimas ang presensya ng Diyos dito sa taong kahabag-habag ang kalagayan. Naaninaga niya ang kadakilaan ni Jesus sa kalunos-lunos na lagay nito doon sa Kalbaryo. Kaya naisip ko tuloy, kung ako kaya ang nasa lugar ni Dimas, may kikita o kaya ang nakita niya? O baka magaya lang din ako sa isa pang magnanakaw roon na nakapako rin sa krus, si Estas, na hinamak pa si Jesus. Kaya mga kuya sa natin, nawa tayo ay magkaroon din ng grasyang makilala ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga pangkaraniwang gawain, sa ating mga problema, sa ating pagdarasal, at higit sa lahat, sa ating kapwa na nangangailangan. Sinabi nga ni Archbishop Soc Villegas, sinabi niya, no? Okay? Ano yun? Sinabi ni Archbishop Villegas, ang pag-aayuno ay mabuti. Ngunit, kung wala ka namang malasakit sa kapwa, ito ay baliwala. So, baliwala yung pag-aayuno mo kung wala ka palang malasakit sa kapwa. Sabi pa niya, ang pagdarasal ay mainam din. Ngunit, kung hindi mo naaalala ang iba at isasantabi ang iyong ginhawa sa sa pagdarasal mo, ito ay isang ego trip lamang. Ego trip lang daw pagdarasal kung hindi mo naman naalala ang iba o hindi mo naman isasantabi ang iyong ginhawa. Ang pag-aabuloy ay mabuti rin, sabi ni Bishop Soc. Ngunit kung ito ay pakitang tao lang o para gumanda lang ang iyong pakiramdam, ito ay ingay lamang na walang kabuluhan. Kailangan ba tayong bumisita sa 7 simbahan ngayong Holy Week? Dugtong ba ni Bishop Soc? Ito ay mabuti. Ngunit mas mabuti sigurong bisitahin mo na lang ang 7 pasyente sa charity ward ng isang ospital at dalhan sila ng pagkain. Kailangan ba nating paduguin sa hagupit ang ating likod habang nagpuprosesyon sa kalye? Mas mabuti siguro na pumunta sa opisina ng Red Cross at i-donate ang dugo mo para sa may sakit. Kailangan bang maglakad na nakayapak sa kalye? Mas mabuti sigurong bumili ka na ng isang tsinelas at ibigay mo sa isang mag-aaral na pumapasok ng nakayapak. Dapat bang makiagaw ng mga bulaklak sa karosa ng Santo Entierro para sa ating altar sa bahay? Mas mabuti pa siguro magdala ng bulaklak para sa mga lola at lolo sa Home for the Aged. Sabi ni Bishop Soc, ngayong Holy Week, magsuot ng ngiti sa mukha at magbigay ng saya sa iyong kapwa. Ipakita mo na God is love. Dahil ito ang tunay na kahulugan ng Kwaresma. Love alone can make this Holy Week truly holy. So,
Pikit po natin ating mga mata, Kuya Sanates, at manalangin po tayo. Lord, may I see your glory and the glory that you have bestowed upon my own soul. May my eye forever remain fixed on that grace. May I see you and your glory, especially in difficult times. Ipagkaloob mo sa aming Panginoon ang grasyang madama ang iyong presensya sa aming pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na sa mga panahong kami ay nahihirapan, natutuliro, o natatakot. Palakasin mo ang aming loob, Panginoon. Liwanagan ang aming isip at ipadama ang iyong pag-asa. This we pray in Jesus' name, by the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Praise the Lord, mga Kuya Sanates. Maraming salamat po, Kuya Butch Donato. Maraming salamat rin, Ate Christine. Ngayon po ay bumalik na po tayo sa ating prayer meeting para sa araw na to. Marami po salamat.